Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at share. Kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa ibaba. Maraming salamat, let's go, ituloy na natin ang kwento. Sa sandaling yun, malamig na malamig ang tinig ni Ye Junlin, kasabay ng isang ngising may halong pang-uuyam. Halika, mabuting disipulo, ipakita mo sa iyong guro ang buong lakas na taglay mo, huwag kang mag-atubili. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang isip, may bulong na puno ng pagkukunwari. Oo, yon na yon, kumilos lang ako dahil na-atrophy ang cerebellum ko, hahaha. Nang marinig ang mga katagang yon, agad na napaluhod si Hong Chenny, nanginginig at nagmamakaawa, sabay kapit sa leleyan ng kasuutan ni Ye Junlin. Guro, sinuwi kita, na-offend kita noon, karapat-dapat lang akong mamatay, sigaw niya habang dumadaloy ang luha sa kanyang pisngi. Dagdag pa niya, puno ng panata, mula ngayon, susunod ako ng lubos sa lahat ng utos ng aking guro, wala na akong ibang iisipin, wala na akong ibang landas. Ngunit hindi na tinag si Ye Junlin, sa halip, mas lalo niyang pinatindi ang kanyang presensya, mapanindak ang bawat salita, ayos lang, sige lang, sinusubok ko lamang ang naging bunga ng iyong pagsasanay. Ngunit sa kanyang isip, lihim na naglalakbay ang ambisyon, gusto ko lang namang mag-level up, tingnan mo itong hindi pagkakaintindihan na to, magiging daan sa aking pag-angat. Halos himatayin sa takot si Hong Chenny, balot ng pawis ang kanyang mukha, at ang kabay dumadagundong sa kanyang dibdib na parang kulog sa gitna ng bagyo. Subalit bigla siyang tumindig, nagpakawala ng peace sign na tila desperadong biro, sabay sigaw, Guro, nanumpa na ang iyong disipulo ng isang makamandag na sumpa, kung muli pa akong susuway, tiyak na mamamatay ako sa kakilakilabot na paraan. Kung patuloy mong pipilitin ang iyong disipulo, wala na akong ibang pagpipilian kundi ialay ang aking buhay, upang patunayan ang katapatan ng aking puso. Pagkaraan, muli siyang nagmamakaawa, parang isang batang ipinagkaitang makagala sa mall. Guro, maawa ka sa iyong mabuting disipulo, ang pagmamahal ko sa iyo ay kasing liwanag ng araw, kasing dalisay ng buwan, bulalas niya habang nakaluhod, puno ng pag-asa. Dagdag pa niya, habang mahigpit na niyayakap si Ye Junlin, binabati ka ng iyong disipulo ng masaganang taon ng kabayo, naway manatili kang malakas, makapangyarihan, at walang kapantay kahit sa iyong pagtanda. Ngunit sa huli, sumabog ang inis ng ating bida, gago ka, umalis ka rito, mariing sigaw ni Ye Junlin, sabay pagtulak palayo sa kanyang disipulo. Ngunit bigla silang natigilan ng isang napakalakas na pagsabog ng makukulay na enerhiya ang pumailan lang sa di kalayuan. Ang liwanag na iyon ay kumislap sa iba't ibang kulay, nakasisilaw na tila apoy ng langit, dahilan upang manlaki ang kanilang mga mata sa pagkabigla. Ha? Napakalakas ng espiritual na enerhiya, may bihirang kayamanan bang isisilang? Pagtatakang saad ni Ye Junlin, nakataas ang kilay, puno ng pag-aalinlangan at pananabik. At doon, biglang nag-abiso ang kanyang medyo tamad na system, ang panlalaking espiritual na enerhiya ng Kunlun ay muling nabuhay, at 100,000 bundok ng immortal sa silangang rehiyon ang lumitaw, ang kapalarang taglay nito ay hindi masukat. Nang marinig ang abisong iyon, marahang tumalikod si Ye Junlin, walang bakas ng pagkataranta, hayaan na ang iba sa sigawan, agawan, at paglikha, ako'y hihiga na lang at magle-level up, wika niya, naglalakad ng may kumpiyansa. May halong pagkabagot, na tila ba siya lamang ang tunay na nakakaunawa sa laro ng kapalaran. Mula naman sa likod, tila nabunutan ng tinik sa dibdib si Hong Chenny nang umalis na si Ye Junlin. Salamat sa Diyos, muntik na akong mabugbog, ang talino ko talaga, bulong niya sa kanyang isip, puno ng ginhawa at pagmamataas. Sa parehong sandali, sa Dongcheng, 10,000 bundok ng immortal, isang mabilis na liwanag na kulay lila ang pumailan lang sa himpapawid. Dahilan upang mahati ang mga ulap sa dalawa, parang espada ng langit na humahati sa kalangitan. At doon, lumitaw ang isang nilalang, si Chen Jizi, isang elder mula sa Kangzi Dao sect ng gitnang rehiyon, nasa huling yugto ng tribulation, dakilang kaganapan. Tumatawa siya ng malakas, puno ng yabang, haha, hindi ko inakalang ang tigang na lupa ng silangang rehiyon ay makapapanganak ng 100,000 bundok ng immortal. Tunay na malaking tulong ito sa aking sekta ng Kangmo. Di nagtagal, agad siyang huminto sa ere nang masilayan ang mga nilalang sa ibaba ng hardin, abala sa kanilang mga ginagawa. Isang ama, sakay-sakay sa kanyang balikat ang kanyang munting anak na babae, habang pumipitas ng prutas. Tatay, magagamot ba ng espiritual na prutas na ito si nanay?
Masiglang tanong ng bata, puno ng pag-asa. Haha, oo naman, gagaling siya, gagaling siya. Si Munting Bauer ang elixir ng buhay ng kanyang mga magulang, masayang sagot ng ama, puno ng pagmamahal. Ngunit bigla silang natigilan ng isang kulay lilang liwanag ang mabilis na pumailan lang, kasabay ng malakas na dagandong at isang boses na nagwika, tunay na biyaya ng langit ang lupang ito ng immortal na bundok, siguradong kikita ako ng maraming spirit stone sa pagbabalik, at magagamot din ang sakit ng aking asawa. Sa isang kisap mata, tumama ang atake sa ama, dahilan upang kitilan siya ng buhay ng walang kalaban-laban. Sa puntong ito, makikita si Chen Jizi, ang may kagagawa ng karumal-dumal na atake, ngumisi siya ng nakakaloko, habang nagbabadya ng isa pang pag-atake, kayong mga hamak na langgam at lamok, paano ninyo nagawang galawin ang aking espiritual na prutas, mamatay kayong lahat. Sigaw niya, sabay walang habas na pag-atake sa mga tao sa ibaba, dahilan upang mapahiyaw sila sa matinding sakit bago tuluyang mawalan ng buhay. Sa sandaling yun, habang unti-unting humuhupa ang alikabok na bumabalot sa paligid, tumambad ang nakakasindak na tanawin, mga bangkay ng mga nasawi, nakahimlay sa malamig na lupa, habang ang iba'y naghihingalo, balot ng dugo at sugat na tila walang hanggan. Sino ka? Paano mo nagawang pumatay ng mga inosenteng tao? Sigaw ng isang cultivator, nanginginig ang tinig, namimilipit sa matinding pinsala. Bago pa man sumagot, ngumisi ng nakakaloko ang pangit na si Chen Jizi, bakas sa kanyang mukha ang pagmamalabis, ang paghamak, at ang walang pakundangang kapangyarihan. Makinig kayo, mga cultivator ng silangang rehiyon, ako si Chen Jizi, nakatatanda ng Kangzi Dao Sect, isa sa 8 dakilang Dao Sect ng gitnang rehiyon. Dagdag pa niya, puno ng autoridad at pananakot, mula ngayon, ang bundok ng Wanxian ay pag-aari ng aking Kangzi Dao Sect, lumayo kayong lahat, kung hindi papatayin namin kayo ng walang awa. Nang marinig ang mga katagang yon, halos mapasigaw sa takot ang mga natitirang cultivator, pati ang malalakas na sekta mula sa gitnang rehiyon ay nakikipag-agawan din sa amin sa bundok ng immortal, bulalas ng isa, puno ng gulat. Dagdag pa ng isa, puno ng galit at pangamba, putanjay na, gusto ba talaga ninyong patayin kami? Samantala, nagsitakbuhan ang iba pang cultivator, desperadong makaalis. Tapos na tayo, ang gitnang rehiyon ay lugar na kasing dami ng aso ang mga sekta, laganap ang mga immortal, paano tayo lalaban sa kanila? Sigaw ng isa, puno ng kawalan ng pag-asa. Mariing mungkahi naman ng isa pa, kung ako ang tatanungin, mas mahalagang iligtas ang buhay mo. Umalis ka na habang may pagkakataon pa, kahit gaano kabango ang kapalaran ng immortal, walang kasiguraduhan na mabubuhay ka. Sa sandaling yun, nang makita ni Chen Jizi ang pagtakas ng mga tao, napasinghap siya, bakas sa kanyang mukha ang pagkadismaya at inis, ang mga basurang taga-Dongcheng na to, ako na mismo ang bahala sa kanila. Pabulong pa niyang sinabi sa sarili, kung hindi lang sa matinding kompetisyon sa gitnang rehiyon at sa panunupil ng iba pang 7 dakilang sekta, sino bang gugustuhing makipag-agawan ng pagkain sa mga pulubi ng silangang rehiyon? Ngunit bigla siyang natigilan ng isang nakakamatay na atake ang mabilis na sumugod sa kanya, dahilan upang mapatalon siya para makaiwas. Isang boses ang umalingaw-ngaw, puno ng tapang at galit, anong kalokohan ng Kangzi Sect ang pambubuli na to? Huwag kayong maging sobrang hambog, sa tingin ba ninyo walang natira sa silangang rehiyon na kayang lumaban? At doon, bumungad sa kanyang harapan si An Miaoyi, bakas sa kanyang mukha ang pagtataka at gulat, habang mariing wika niya, 70% ng lakas ang ginamit ko sa suntok na yun, pero ni bahagya ay hindi nasira ang bundok ng 5 daliri. Samantala, ngumisi ng may paghamak si Chen Jizi habang nagtitipon ng nakamamatay na enerhiya sa kanyang mga palad. May mga hanggal talagang kusang naghahanap ng kamatayan, mukhang kulang pa ang pananakot ko, panunuyang saad nito, puno ng yabang at paghamak. At sa isang iglap, pinakawalan niya ang kanyang nakamamatay na teknik, 5 fingers, diretsyong tumutungo kay An Miaoyi, parang bundok na bumabagsak mula sa langit. Ngunit hindi nagpatinag si An Miaoyi, agad niyang pinakawalan ang kanyang sariling teknik, Meteor Fist of Crow, isang suntok na tila nagdadala ng apoy ng mga bituin, sabay salubong sa atake ng kalaban. Napakalakas, sagana ang espiritual na kapangyarihan ng taong ito, higit pa sa doble ng cultivator na kapareho ng antas, sa gitnang yugto ng Tribulation Transcendent, wala akong magawa, saad niya habang patuloy na umaatake, bakas ang pagkabigla sa kanyang tinig.
Sa sandaling yun, ngumisi ng may panunuya si Chen Jizi, inilabas pa ang kanyang dila na tila ng uuyam, tumawa siya ng malakas, haha, munting palaka, hindi ka man lang sapat para kilitiin ang boss na ito. Napakunot ang noo ni An Miaoyi, bakas ang matinding galit at inis, pabulong niyang sinabi sa sarili, ang suntok ko ay may lakas ng mga bituin, kahit karaniwang tribulation stage cultivator ay hindi ito kayang salagin, pero ni bahagya ay hindi man lang nasugatan ang kalaban. Hindi nagtagal, naramdaman niyang pinipigilan ng atake ni Chen Jizi ang kanyang katawan, tila isang bundok na nakadagan sa kanya. Singhap siya sa galit, lintik, pinipigilan ng aking katawan, hindi ako makagalaw, tunay ngang nakakatakot ang mga tao ng gitnang rehiyon, dagdag pa niya sa isip, puno ng pangamba. Kahit pareho kaming nasa dakilang kaganapan ng Tribulation Transcending, wala akong laban sa kanya. Nakangisi si Chen Jizi, walang pagdadalawang isip na pinalakas pa ang kanyang atake, bumagsak si An Miaoyi sa lupa, napasubasob ito, dinadaganan ng bigat ng tila bundok na gawa sa enerhiya mula sa kanyang likod. Agad lumapag si Chen Jizi sa harap ng nakasubsob na si An Miaoyi, tumawa siya ng nakakaloko, puno ng kasamaan, hehe. Hindi masama ang Starry Sky immortal body ng babaeng ito, sayang patayin, mas mabuting gawing Sian Kui puppet, malamang ay hindi ito mahina kumpara sa aking bundok ng 5 daliri. Galit na sagot ni An Miaoyi, huwag mo nang isipin, hindi ko hahayaang gawin mo sa akin ang kahit anong gusto mo, matandang hayop ka. Agad nag-channel si Chen Jizi ng enerhiya sa kanyang kamay, naglalagablab sa kulay lilang liwanag, wala kang magagawa, sa ilalim ng aking bundok ng 5 daliri, wala kang espiritual na kapangyarihan, kahit ang teknik ng pagpapasabog ng sarili ay hindi mo magagamit. Dagdag pa niya, puno ng halakhak at kasamaan, dahan-dahan kang luluto sa apoy ng bromine ng bundok na ito, maghintay ka hanggang maglaho ang iyong kaluluwa. Humiyaw si An Miaoyi sa matinding sakit, tila ba pinapasan ang bigat ng isang bundok sa kanyang likod. Ngunit bigla, isang boses ang umalingaw-ngaw, ha? Bakit may ganito kapangit na bundok ng 5 daliri sa banal na bundok na ito? Napalingon si Chen Jizi, nagulat at puno ng pagtataka. Napakalakas ng loob mo, sigaw niya. At doon, isang paa ang dumadagundong na yamatak sa itaas ng bundok, tila pader na hindi matitinag. Sa isang iglap, walang kahirap-hirap na binasag ni Ye Junlin ang bundok, dahilan ng malakas na bugso ng hangin na kumalat sa paligid. Nanlaki ang mga mata ni Chen Jizi, pilit inaayos ang kanyang pagkakatayo sa gitna ng bugso ng hangin. Imposible, ang Soul Extinction Mountain ay pinanday ko gamit ang bakal mula sa mga meteorite sa labas ng mundo at kakaibang apoy, kaya nitong salagin ang mga atake ng tunay na immortal, saad niya, puno ng pagkagulat. Dagdag pa niya, nakatingala sa itaas, paano ito nabasag ng ganoon kadali, sa isang tapak lang, at doon, makikita si Ye Junlin, nang gagalaiti sa matinding galit, bakas sa kanyang mukha ang pagkapikan. Habang pasiga niyang sinasabi, hoy, ikaw ba, matandang yan, ang nagsimula ng apoy at nagpasimula ng mapangahas na ritual na ito.